Maingay ang lungsod ng Maynila. Nag-uunahan ang mga sasakyan, kumakaway ang mga taong nagmamadali, at ang langit ay tila kasing bigat ng mga problema ng bawat isa. Ngunit sa loob ng isang itim na luxury SUV na nakapark sa tapat ng isang eskinita, tahimik na nakatingin sa labas ang binatang si Elian Navarro. Wala sa plano niya ang dumaan sa lugar na iyon. Napadpad lang ang kanyang driver sa alternate route dahil sa isang vehicular accident sa EDSA. At doon niya siya nakita. Isang dalaga, basang-basa sa ulan, nakaupo sa curtain sa gilid ng kalsada. Ang mga paa ay marurumi at walang sapin. Suot ang isang lumang oversized na t-shirt na halos butas-butas na, at ang buhok ay dikit sa mukha dahil sa ulan. Pero sa kabila ng karumihan at lamig, ang kanyang mukha ay isang uri ng kagandahang hindi madalas masulyapan sa isang tulad niyang may kaya. May lungkot sa mga mata nito, ngunit may kapayapang hindi maipaliwanag. Boss Elian, tuloy na po ba tayo? Tanong ng driver na inakalang hindi siya nakikinig. Hindi siya sumagot. Bagkus, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas sa ulan. Nagmamadaling pinigilan siya ng bodyguard, ngunit pinatigil niya ito ng isang kumpas ng kamay. Lumapit siya sa dalaga. Yumuko. Miss, okay ka lang ba? Walang sagot. Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya, malamlam, walang tiwala. Nanginginig. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan. Wala akong kailangan sa'yo, garalgal na sagot nito. Hindi mo kailangan sumama kung ayaw mo. Pero may mainit na pagkain sa sasakyan. At damit na malinis. Siguro, kahit isang gabing pahinga lang. Wala kang obligasyon. Tahimik. Hanggang sa dahan-dahan itong tinikom ang curtain, tumayo, at sumama sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elian ang mga mata nitong may bahagyang pag-asa. Pumasok sila sa sasakyan at ibinigay niya ang kanyang coat para matakpan ang kanyang maruming katawan. Anong pangalan mo? Mahinang tanong niya. Serena, sagot ng dalaga, halos pabuulong. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may kwento ang bawat sugat, bawat galos, bawat tingin ng takot ni Serena. At alam niyang hindi iyon kailangang pilitin, darating ang araw na kusa nitong ikukwento ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, ang mahalaga lang ay ligtas siya. At sa hindi inaasahang sandali ng ulan, isang kwento ng pag-ibig na hindi dapat nagtagpo ay nagsimula. Malayo sa kinagisnan ni Serena ang tahanan ng pinasok niya ng gabing iyon. Pagbukas ng pinto ng mansiyon sa Forbes Park, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa air conditioning, marahang amoy ng cinnamon candles, at marmol na sahig na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Napapitlag si Serena, hindi dahil sa lamig kundi sa pagkailang. Sanay siyang matulog sa curtain, kumain ng tira, at habulin ng tanod. Ang mundong ito ay parang eksena sa isang panaginip na hindi sa kanya. Huwag kang matakot, malumanay na sabi ni Elian habang tinatanggal ang kanyang basang coat at iniabot ito sa kasambahay. Dito ka muna, makakatulog ka ng maayos dito. Lumapit ang kasambahay na si Manang Belinda, matandang may mabait na mukha. Diyos ko, ang bata. Basa't nilalamig. Sir Elian, ihahanda ko na ang guest room. Manghihiram na rin ako ng damit ng pamangkin ko. Salamat, Manang, sagot ni Elian. Dinala si Serena sa banyo, tinulungan ni Manang Belinda maligo at palitan ang suot. Nang matapos, bumaba si Serena na nakasuot ng simpleng damit, isang plain na puting blouse at maong na medyo maluwag sa kanya. Mukha pa rin siyang payat at parang may tinatakbuhan, ngunit hindi maikikaila ang kanyang ganda. Ang kanyang mukha ay tila gumaan, lalo na't malinis na siya at mainit na ang kanyang katawan. Sa hapag, naghain ng sinigang, pritong tilapia, at mainit na kanin. Tahimik siyang kumain, mabagal, tila takot na maubos ang pagkain. Tingin mo ba papayag? Ako sa mga kay-barkada kung magpabili ng Ferrari. Tanong ni Elian sa gitna ng katahimikan, pilit na binubuhay ang usapan. Napatingin lang si Serena, walang imak. Nagtataka ka siguro kung bakit kita pinatuloy. Tumigil sa pagsubo si Serena. Hindi ko rin alam, patuloy ni Elian. Siguro dahil noong tumingin ka sa akin kanina, parang nakita ko ang sarili ko. Hindi sa panlabas, sa mata mo, yung lungkot, yung pagod. Pareho tayong pagod. Hindi sumagot si Serena. Ngunit may bagay sa kanyang mata na unti-unting nababago. Hindi pa tiwala, pero marahil, pasasalamat.
Nang gabing iyon, bago siya matulog, pinanood ni Elian ang CCTV replay ng kanyang bahay. Nakita niya roon ang eksenang pababa si Serena mula sa hagdan, paakyat sa guest room. Dahan-dahan ang hakbang nito. Sa gitna ng hallway, tumigil ang dalaga at pinagmasdan ang mga painting sa dingding. At sa isang frame, litrato ni Elian kasama ang kanyang yumaong ina, lumapit si Serena at marahang hinaplos ang gilid ng larawan. Hindi ito pansin ni Serena, pero si Elian, habang pinapanood siya, ay may ngiti sa labi. Wala siyang balak magmahal. Ngunit sa simpleng kilos ng dalagang walang saplot sa paa, tila may binuhay itong damdaming matagal nang tinatago sa loob. Madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Tanging huni ng kuliglig at mahihinang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Sa loob ng guest room, gising pa rin si Serena. Nakatitig siya sa kisame, habang hawak-hawak ang malinis na kumot na parang hindi sanay sa lambot nito. Malinis ang kama. Maayos ang kwarto. Walang ipis sa sulok, walang amoy ng panas o agiw. At walang sigaw. Wala ang mga pagmumura ng mga taong nananakit. Tahimik, ligtas. Ngunit sa likod ng kanyang mata, hindi siya mapakali. 10 taon na ang nakalipas. Isang batang babae ang kumakapit sa braso ng kanyang ina, habang nakatayo sa labas ng isang sabungan. Ma! Gutom na ako, bulong ng bata. Teka lang, Serena, saglit lang to. Pagkatapos nito, bibilhan kita ng burger, sagot ng ina habang abala sa paniningil ng taya sa sabungan. Pero hindi dumating ang burger. Hindi dumating ang yakap. At hindi na bumalik ang ina. Simula noon, natutunan ni Serena ang mabuhay mag-isa, sa ilalim ng tulay, sa likod ng terminal, sa mga abandonadong lote. Natuto siyang manlimos, magnakaw ng tinapay, matulog sa curtain, at mag-ingat sa mga kamay ng mga lalaking may masamang tingin. Lahat ng malas ay naranasan niya bago pa man siya mag-15 anyos. Hanggang sa minsang pinalayas siya sa isang iskinita sa Tondo matapos paratangan ng pagnanakaw. Isang matandang babae ang sumigaw sa kanya, "Damanita, mananalo ka sana sa ganda mo, kaso palamunin ka lang ng iba." At sa gabing iyon, habang tinutulungan siyang itaboy ng mga tanod, wala siyang nasambit kundi, "Hindi ko naman Jane Austen to." Bumalik tayo sa kasalukuyan. Pinilit ni Serena ipikit ang mata. Ngunit sa bawat pikit, bumabalik ang alaala ng mga kalmo, mga mura, at ang tanong na walang sagot, bakit siya iniwan ng ina niya. Bigla siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Tahimik ang bahay. Dumaan siya sa hallway, bumaba ng hagdan, at lumapit sa maliit na altar sa isang sulok ng sala. Doon, nakasindi ang isang maliit na kandila at isang larawan ng isang matandang babae na may maamong mukha. Nakalagay sa ilalim ng frame ang pangalan, "Isabel Navarro, minamahal naming ina." Yumuko si Serena, tila hinihigop ng larawan ang kanyang atensyon. Dahan-dahan niyang ibinulong, bakit ganito ang mundo? Bakit may mga taong tulad ko na laging itinatapon? Hindi niya alam, sa itaas ng hagdan, tahimik siyang pinapanood ni Elian. Hindi siya bumaba, hindi siya lumapit. Pero sa kanyang puso, may piraso ng galit, hindi kay Serena, kundi sa mundong nagdulot ng ganoong klaseng tanong sa isang inosente. Kinabukasan, tinanong siya ni Elian habang nag-aalmusal, may gusto ka bang gawin ngayon? Nagulat si Serena. Gawin. Tumango si Elian. Bumili tayo ng sapatos mo. Nanlaki ang mata niya. Bakit? Para kahit paano, yung paa mo, maramdaman din na pwede na siyang tumapak sa tamang direksyon. Napangiti si Serena, kahit sandali. Isang ngiting totoo. At sa ngiting iyon, tuluyang nahulog ang damdamin ni Elian, hindi dahil sa ganda ng dalaga, kundi sa katapangan nitong mabuhay, kahit pa ilang ulit nang sinubukang sirain ng mundo. Sabado ng umaga, malamig ang hangin, at tila mas maaliwalas ang kalangitan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Serena na kakaiba ang araw na ito. Nakaharap siya sa salamin sa silid. Suot ang simpleng blusa na may bahagyang floral pattern at faded jeans na bagong laba. Wala man siyang makeup o alahas, nangingibabaw ang natural niyang ganda, mas lalo na ngayong malinis na ang kanyang mukha at maayos na ang ayos ng buhok. Kumatok si Elian sa pintuan. Handa ka na. Nang lumabas si Serena, saglit siyang natigilan sa itsura ni Elian. Nakasuot ito ng light blue polo, simple lang, pero halatang mamahalin. Ngunit ang ngiti nito, iyon ang mas mahalaga. Sa loob ng SUV,
habang binabaybay nila ang South Luzon Expressway patungong isang kilalang mall, tahimik si Serena. First time mo bang pupunta sa mall? Tanong ni Elian, hindi mapigil ang ngumiti. Hindi, sagot niya. Dati, sinisilip ko lang sa labas. Minsan pumapasok ako sa mga CR kapag may nagbabantay na mabait. Pero mabilis lang, baka palayasin ako ng guard. Tumawa si Elian ng bahagya, hindi sa pangungutya, kundi sa gulat. Ngayon, hindi ka na palalayasin. Sasamahan kita kahit saan mo gustong puntahan. Hindi ko naman alam kung anong bibilhin, sabi niya. Sapat na sa akin ang tsinelas. Hindi sapat ang tsinelas kung pwede kang magsapatos. Pagdating sa mall, pansin ni Serena ang bawat tingin ng mga tao sa kanila. Bagamat nakaayos siya, dama pa rin niya ang kaba at pagkamahiyain. Hinawakan ni Elian ang kanyang siko at marahang hinayla palapit. Nandito ka kasi may karapatan kang magpunta rito, bulong nito. Pumasok sila sa isang sikat na shoe boutique. May leather shoes, stilettos, sneakers, sandals. Si Serena ay tila batang ngayon lang pinayagang pumili ng laruan. Ang mamahal, mahinang bulong niya. Hindi mo kailangan alalahanin yun. Pumili ka lang. Habang sinusukat niya ang isang pares ng puting rubber shoes, napatingin siya sa salamin. Doon niya unang nakita ang sarili, hindi bilang pulubi, kundi bilang isang dalagang may karapatang pumili, may kakayahang ngumiti, at may dahilan para mabuhay. Ito na lang, sabi niya, tumayo at ngumiti. Sapat ba ang isang pares? Tanong ni Elian. Sa ngayon, sapat na. Kasi hindi lang sapatos ang binili mo, Elian. Ibinili mo ako ng pagkakataong tumayo. Paglabas nila ng tindahan, bitbit ni Serena ang paper bag ng sapatos, ngunit mas mabigat sa puso niya ang saya. Hindi niya alam kung saan haantong ang kabutihang ito. Hindi niya alam kung magtatagal. Pero sa araw na ito, naramdaman niyang buhay siya. Sa food court, kumain sila ng fried chicken at spaghetti. Wala sa mamahaling restaurant, kundi sa isa sa mga ordinaryong fast food na may kulay pula ang theme. Si Elian mismo ang pumila. Si Serena naman ay tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng lalaki, isang milyonaryo, naka-line up sa tabi ng construction worker at estudyante, nakangiting hawak ang tray ng pagkain. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Serena habang kumakain. Anong alin? Ang alagaan ako. Hindi mo naman ako kilala. Hindi mo rin ako kilala. Baka mamaya, siraulo pala ako, biro ni Elian. Ngumiti si Serena, saka napayuko. Salamat, baka di mo lang alam, ilang beses na akong muntik bumigay. Pero dumating ka. Habang pauwi sila, hindi na kasing lamig ang katahimikan. Ang mga mata ni Serena ay hindi na lumilihis, kundi tumitingin na rin kay Elian. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga simpleng kilos at salita, may pag-ibig na nabubuo, hindi biglaan, kundi unti-unti, dahan-dahan, gaya ng paghakbang ng paa sa bagong sapatos. Linggo ng hapon. Maaliwalas ang langit at payapa ang paligid ng mansiyon ni Elian. Sa hardin, tahimik na nagdidilig si Serena. Suot ang bagong rubber shoes na binili nila kahapon, dahan-dahan siyang lumalakad sa damuhan, hawak ang hose, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na ngayon lang niya napagtuunang pansinin. Ang linas mo ng tingnan, iha, anima ng Belinda, na nakaupo sa veranda habang nagkakape. Parang hindi ikaw yung basang-basa sa ulan nung isang gabi. Ngumiti lang si Serena. Pakiramdam ko po, nananaginip pa rin ako. Ang tanong, gusto mo bang magising? Hindi nakasagot si Serena. Sa halip napatingin siya sa harap ng mansiyon, kung saan kakarating lang ng isang matte black na SUV. Bumaba mula roon ang isang babae. Maganda, maayos ang bihis. Nakasuot ng designer dress at naka-high heels. Kulay pula ang lipstick, at ang buhok ay inayos sa perpektong alon. Sa isang tingin pa lang, alam mong galing siya sa mundo ni Elian. Lumapit ang babae at ngumiti kay Manang Belinda. Si Elian. Nasa opisina po sa itaas, Ma'am Victoria. Sasabihan ko, hindi na, aakyat na ako. Diretsong pumasok si Victoria sa loob, parang sanay na sanay sa bahay. Napalingon si Serena, kunot ang noo. Kaibigan ni Elian. Hindi lang basta kaibigan, ani Manang Belinda. Matagal ng kasosyo sa negosyo yan. At matagal na ring gusto siyang maging, higit pa sa kaibigan. Sa loob ng mansiyon, sa home office ni Elian. Victoria, ani Elian, medyo gulat. Hindi ka man lang nag-text.
Kung nag-text ako, baka hindi mo pa ako pinapasok, sagot ni Victoria sabay upo sa couch. Sino yung babae sa labas? Sino? Yung nagdidilig. Hindi ko siya kilala. At hindi siya mukhang kasambahay. Tahimik si Elian. Saglit bago sumagot. Kaibigan. Kaibigan. Diyan sa bahay mo. Tumayo si Victoria at lumapit kay Elian. You're too kind, Elian. Pero alam mo kung anong sinasabi ng mga tao sa mga mayayamang lalaki na kumukupkup ng kaibigan na galing sa kalye. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang ginagawa ko, malamig na sagot ni Elian. I'm just worried. You have a reputation. Investors talk, the board listens, and people like her, they cling. Sa labas, habang sinusubukan pa ring baliwalain ni Serena ang pangamba, narinig niya ang mataas na boses ni Victoria habang bumababa. Paglabas ng pinto, biglang nagtama ang mata nila ni Serena. Hello? Bati ni Victoria, pilit ang ngiti. Ikaw siguro si Serena, mahina ngunit maayos ang sagot niya. Serena. Ang ganda ng pangalan. Bagay sa'yo. Lumapit ito. I'm Victoria. I've known Elian for years. Childhood friends. Partners. Almost, lovers. Sabay kindat. Hindi nakasagot si Serena. Sa halip, yumuko siya, itinago ang kaba, at muling nagdilig ng halaman. Umalis si Victoria na may ngiting tagumpay sa labi, isang ngiting sinadyang ipangalog sa loob ni Serena. At sa itaas ng bahay, si Elian ay nakasilip mula sa bintana. Nakita niya ang eksenang iyon. Ang titig, ang kindat, ang pananahimik ni Serena, at sa loob niya, alam niyang isang pag-ikot na ng mundo ang darating. Kinagabihan, abala si Serena sa paglalagay ng bagong table runner sa dining table. Tila wala lang, pero ang isip niya hindi mapakali. Hindi mawala sa kanyang alaala ang pagngiti ni Victoria, at ang salitang, almost lovers. Bakit parang may ibang mundo si Elian na hindi ko kailanman mauunawaan? Bulong niya sa sarili. Nasa kusina siya nang bumaba si Elian, suot ang gray na pambahay na shirt at pajama. Mukha itong pagod ngunit maaliwalas pa rin ang itsura. Oy, bati nito. Gising ka pa. Opo, nilinis ko lang po ang dining, sagot niya nang may distansya. Baka may bisita na naman bukas. Napansin ni Elian ang pagbabagong iyon sa tono. Hindi na ito kasing lamang ng dati. May layo, may ingat, si Victoria. Tanong ni Elian, hindi na pinilit itago. Hindi sumagot si Serena agad. Ngunit tumanggo siya, mabagal. Elian, sino siya talaga sayo? Napabuntong hininga si Elian. Matagal ko na siyang kilala. Lumaki kaming magkalapit. Oo. May panahon na akala ko, baka kami. Pero hindi ako umibig sa kanya. Tapos ako yung pulubi. Ako yung walang alam sa mundo ninyo. Serena, baka nga tinatabunan mo lang ako ng awa. Tahimik si Elian. Tumayo ito at lumapit sa kanya, pero hindi siya hinawakan. Hindi niya gustong madaliin si Serena. Hindi kita kinuha sa lansangan para kakawan. Kinuha kita dahil gusto kong tulungan ka. Dahil nakita kita, hindi bilang pulubi, bilang tao. Napakagatlabi si Serena. Naramdaman niyang gusto niyang maniwala, pero hindi niya alam kung paano. Buong buhay niya, nasanay siyang ginamit, niloloko, iniiwan. Lahat ng kabaitan ay may kapalit. Lahat ng ngiti ay may bitbit na paniningil. Kaya ko naman umalis kung kailangan, mahina niyang sabi. Serena, hindi ko po gustong maging sagabal sa buhay mo. Sa sandaling iyon, lumapit si Elian. Dahan-dahan. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Serena. Malambot, mainit. Kung ikaw ang sagabal, bakit pakiramdam ko, mula nang dumating ka, saka lang ako nabuhay ulit. Tumulo ang luha ni Serena, hindi niya mapigilan. Tumanggo siya ng bahagya. Pasensya na po, ngayon lang kasi ako, pinili. Makalipas ang ilang araw, naging mas malapit sina Elian at Serena. Kapag hindi abala sa trabaho si Elian, sinasamahan niya si Serena sa kusina, sa hardin, o minsan ay sa terrace habang nagkakape sa umaga. Unti-unti, natutong tumawa si Serena, hindi na gaya ng dati, pilit o may alinlangan. Mula na iyon sa puso. Sa bawat araw na lumilipis, ramdam ni Elian na may malalim ng koneksyon sa kanila. Hindi lang ito pagkakaibigan. Hindi lang awa.
Ito ay pagtingin na pilit mang itago, lumalalim sa katahimikan. Isang hapon, habang nasa veranda si Serena at nagbabasa ng librong ibinigay ni Elian, may dumating na di inaasahang bisita. Isang lalaking nasa edad 28. Maitim, may mga tato sa braso, nakaitim na t-shirt at kupas na maong. Nakasabit sa leeg ang isang lumang pendant. Nangangitim ang mga kuko, at sa kanyang bulsa, may lukot na larawan. Larawan ni Serena. Sa harap ng gate, hinarang siya ng gwardiya. "Boss, sinong hinahanap mo? May tumutuloy bang babae rito na ang pangalan ay Serena? Maliit, morena, maganda. Baka pulubi dati. Naghahanap lang ako. Kaibigan. Wala akong alam dyan, boss. Private to." Ngunit bago pa siya maitaboy, napansin niya ang isang kurtina sa itaas ng mansiyon. Sandaling lumihis iyon, at sa likod, isang aninong pamilyar. Napangisi ang lalaki. "Serena, ikaw nga," bulong niya. "Nahanap din kita." Sa loob ng bahay, hindi mapakali si Serena. Mula sa itaas, nizalayan niya ang lalaking iyon. Matagal na niyang akalay wala na sa buhay niya. Si Adore. Isa sa mga kalyehong minsan niyang sinamahan noon sa ilalim ng tulay. Isang lalaking nagpakita ng kaunting kabaitan sa kanya noong wala pa siyang matakbuhan. Ngunit kalaunan ay ginamit siya, inutusan, at halos ipinagbili kapalit ng droga at utang. Muntik na siyang mapasama sa kalakal ng laman kung hindi siya tumakbo noon. At ngayon, muli siyang hinahanap. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hindi niya sinabi kay Elian ang totoo. Hindi niya kayang gumuho ang bagong mundong binuo niya. Ngunit habang naghuhugas ng pinggan, pinisil ni Elian ang balikat niya. "Okay ka lang, ha?" "Oo, okay lang. Parang may iniisip ka. May bumabagabag ba sa'yo?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang espongha sa lababo. Huminga ng malalim. Humarap sa lalaki. "Elian, may tao pong naghahanap sa akin kanina. Alam kong siya yon." "Siya? Sino?" "Si Adore. Isa sa mga nakasama ko sa kalsada noon. Hindi siya mabuting tao. Muntik na akong mapahamak dahil sa kanya." Nakita ni Elian ang pag-aalala sa mga mata ng dalaga. Hindi takot sa kanya, kundi takot sa pagbalik ng nakaraan. "Serena, hindi ka na kailanman babalik sa buhay na yun. Nandito ka na. Ligtas ka na." Ngunit sa labas ng gate, may mata ng nagmamasid. Si Adore. Nakaupo sa isang tricycle, may hawak na cellphone. Wala nang lusot. "Ibebenta na kita ulit, Serena. Pero sa mas mataas na presyo." Lunes ng umaga. Maaliwalas ang paligid ng mansiyon. Wala ni isang bakas ng panganib, ngunit sa mga aninong nagtatago sa mga gilid ng bakod, may nagmamasid. Tahimik, mapanganib. Sa loob ng mansiyon, nag-aalmusal sina Elian at Serena. Pancakes at prutas ang nasa mesa. Pinipilit ni Elian gawing normal ang umaga. Si Serena naman, bagaman may ngiti, ay hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko po alam kung bakit ako pa rin kinahuhumalingan ng taong yun," mahina niyang sabi. "Dahil alam niyang malinis ka na ngayon," sagot ni Elian. "At ang mga tulad niya, gustong sirain ang mga bagay na hindi na nila makontrol." Tumango si Serena. "Ayokong mawala to. Ayokong masira ang bagong buhay ko." Hindi sumagot si Elian. Sa halip, iniabot niya ang kamay niya kay Serena. Pinisil niya iyon. "Hindi ko hahayaang masira ka. Hindi habang nandito ako." Sa labas, sa may kalayuan, nakasuot ng jacket si Adore. Bitbit niya ang isang helmet at nakamotor. Sa kanyang bag ay hindi pagkain, kundi isang lumang switchblade at ilang larawan ni Serena, mga larawan mula sa kalsada, mula sa lansangang pilit niyang tinakasan. Sa likod ng gate ng mansiyon, lumapit siya sa isang staff. Nagpakilalang delivery rider. "Boss, may package para kay Serena. Pakisabi na lang galing kay matagal ng kaibigan." Hindi agad pinapasok ng guard, ngunit iniabot niya ang maliit na kahon. Nang dumating ito kay Serena, nagulat siya. Wala namang sinabing may padala. Binuksan niya ang kahon. At sa loob nito, isang maruming laruan. Isang maliit na manika na may putol ang ulo, may dugong peke sa katawan, at papel na nakatiklop. "Huwag mong kalimutan kung saan ka galing." Napalunok si Serena. Nabitawan niya ang kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang oras, kinausap siya ni Elian sa study room. "Hindi na ito biro, aniya.
Kailangan nating ipatawag ang mga awtoridad. Hindi siya basta-bastang tao. Marunong siyang magtago. At kung lalapit tayo sa pulis, baka lalo siyang magalit. Hindi ko siya hahayaang saktan ka, mariing sabi ni Elian. Kung ayaw mong ipahuli siya ngayon, ibigay mo sa akin ang pangalan niya, ang mga lugar kung saan siya pwedeng matagpuan. Ako ang kikilos. Natahimik si Serena. Sa puso niya, ayaw na niyang madamay si Elian. Ngunit isa rin siyang bahagi ng buhay na ito ngayon, at hindi na niya kayang harapin si Ador ng mag-isa. Kinagabihan, habang natutulog si Serena sa kanyang silid, hindi niya alam na sa labas ng bakod, may matang nanlilisik na nakatingin sa kanyang bintana. Si Ador, nakatayo sa likod ng isang puno, hawak-hawak ang kanyang cellphone. At sa kanyang screen, isang larawan ni Serena, kinunan mula sa dilim, mula sa labas ng kanyang kwarto. Huli ka na, Serena. Akala mo ligtas ka na. Mabigat ang gabi. Tahimik ang paligid ng mansiyon, ngunit hindi payapa ang mga puso ng mga naninirahan dito. Sa kabila ng katahimikan, may nagkukubling panganib, at ang panganib na ito ay may pangalang Ador. Kinabukasan, maagang umalis si Elian. Bago siya sumakay sa kanyang kotse, kinausap niya si Serena na nooy tahimik lang sa gilid ng pintuan, tila. Nag-aalalang baka hindi na ito makabalik. May kakausapin lang akong tao. Kaibigan sa seguridad. Gusto kong siguruhing ligtas ka dito habang wala ako, aniya. Baka dapat na akong umalis, Elian, sagot ni Serena, mangiyak-ngiyak. Baka mapahamak ka lang dahil sa akin. Lumapit si Elian. Marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Ang iniisip mong solusyon ay ang mawala. Ang sa akin, ang ipaglaban ka. Walang nasabi si Serena. Yamakap na lamang siya kay Elian, mahigpit. Tahimik. Puno ng takot at tiwala. Habang si Elian ay nasa Maynila, nakipagkita siya sa isang dating kasamahan sa universidad na ngayon isa ng private intelligence officer, si Anton. May target akong gustong mapanood, masundan, at kung maaari, ma-neutralize nang hindi dumadaan sa bulok na sistema ng pulisya, mahinang sabi ni Elian. Nagpakita si Anton ng interes. Sino? Ibinigay ni Elian ang pangalan, Ador. Alam kong hindi lang si Serena ang biktima niya. Sa kabilang banda, si Ador ay abala sa pagpapanggap. Lumapit siya sa kasambahay ng kapitbahay ng mansiyon, nagpakilalang kapatid ni Serena. Nilagyan niya ng kwento ang lahat na nagkahiwalay lang sila noong bata pa, at ngayon ay nais lang niya itong makita, may dalang sorpresa, may paghingi ng tawad. Ang kasambahay, inosente at hindi nakakahalata, ay pumayag sa isa lang. Bibigyan kita ng senyales kung kailan di masyado mahigpit ang gwardya sa mansiyon. Ngumisi si Ador. Ganyan lang. Laging may butas ang mga bakod ng mga mayayaman. Kahit gaano kataas, lulusutin. Gabi ng Miyerkules, nagkunwaring delivery rider si Ador muli. Sa pagkakataong ito, may kasabwat na siyang driver na tutulong sa kanya. Habang nagpapanggap ang isa sa harap ng gate, ginamit ni Ador ang likurang bakod ng kapitbahay. Hawak ang chloroform, nakatikip ang mukha. Sa likod ng mansiyon, may ilaw sa bintana ni Serena. Ngunit bago siya makalapit, may kumaluskos mula sa kanan. Bigla, huwag kang kikilos. Lumabas mula sa dilim ang dalawang lalaking armado ng stun guns. Sila'y tauhan ni Anton. Isa si Ador sa mga itinala nilang target for surveillance and containment. Lintik, sino kayo? Sigaw ni Ador habang pilit tumatakas, pero mabilis siyang napalibutan. Isang putok ng stun gun. Bagsak. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Elian. Siguraduhing hindi na siya makakabalik kahit kailan, mahigpit niyang utos kay Anton. Walang problema. Aasikasuhin ko na ang mga dokumento para hindi na makalapit yan kahit sa sarili niyang anino. Sa loob ng mansiyon, hindi alam ni Serena ang lahat ng nangyari. Hindi alam kung paano siya nailigtas mula sa panganib. Ngunit ng gabing iyon, habang bumalik si Elian, agad siyang sinalubong ni Serena sa hagdanan at niyakap ng mahigpit. Bumalik ka, aniya. Oo. At sa gabing ito, wala ka nang dapat katakutan. Lumipas ang mga araw na tahimik sa mansiyon. Wala nang aninong nakatago sa dilim, wala nang lihim na banta sa labas ng bakod. Sa wakas, malaya na si Serena, hindi lang mula sa takot, kundi pati na rin sa pangit na kahapon. Sa unang pagkakataon, napansin niyang mas magaan na ang kanyang paghinga tuwing umaga.
May mga bulaklak sa gilid ng kanyang bintana na dati di niya pinapansin. Napansin niya na maganda pala ang liwanag ng araw kapag walang pangambang nakasunod. At higit sa lahat, nakita niya si Elian sa ibang mata. Hindi na lang siya ang may-ari ng bahay. Hindi na lang siya ang tagapagligtas niya. Si Elian ay dahan-daang naging tahanan. Isang hapon, habang nasa ilalim sila ng punong mangga sa likod ng mansiyon, nakaupo sa duyan si Serena, at si Elian naman ay nasa bangkong kahoy, may hawak na lumang gitara. Di ito marunong tumugtog ng maayos, pero pinipilit. Pangit, no? Natatawang tanong ni Elian matapos ang ilang maling kwerdas. Hindi naman, sabay tawa ni Serena. May charm naman. Yung sablay. Tahimik silang nagkatinginan. Doon, sa simpleng sandaling iyon, alam na ni Elian, ito na ang tamang oras. Tumayo siya. Lumapit sa duyan. Tiningnan si Serena sa mga mata, saka dahan-daang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi magarbo. Walang mga diamante. Isang simpleng singsing na may ukit lang sa loob, ang tahanan ko ay ikaw. Serena, bulong ni Elian, hindi kita iniligtas para gawing utang na loob ang pag-ibig. Minahal kita nang hindi mo namamalayan. At ngayong malaya ka na, maaari mo na ba akong piliin? Natahimik si Serena. Pumatak ang kanyang luha, pero hindi ito luha ng lungkot, ito ay luha ng isang babaeng sa wakas, minahal ng totoo. Tumayo siya mula sa duyan. Hinawakan ang kamay ni Elian. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng lumang punong mangga, mahina niyang sinabi ang matagal na niyang itinago. Ikaw ang una kong naging tahanan, at oo, pipiliin kita. Araw-araw. Mainit ang sikat ng araw ngunit mas mainit ang mga ngiti sa mansiyon ni Elian. Sa loob ng sala, abala sina Serena at ang matandang kasambahay na si Aling Rosa sa pagpili ng tela para sa simpleng kasalan. Ayaw ni Serena ng engrandi, gusto lang niya ng tahimik na selebrasyon, puno ng tunay na pagmamahal, at malayo sa mapanuring mata ng lipunan. Hindi ko inakalang darating ang araw na may magsasabing mahal niya ako. Lalo na yung tulad niya, bulong ni Serena kay Aling Rosa. Ang tunay na pag-ibig, iha, hindi tinitingnan kung saan ka nanggaling, kundi kung saan kayo pupunta, sagot ng matanda habang inaayos ang mga tela. Ngunit habang masaya sila sa loob, isang kotse ang huminto sa harapan ng mansiyon. Mamahalin. May plakang banyaga. Bumukas ang pinto, at bumaba ang isang babae, mestiza, matangkad, eleganteng nakaputi, at may suot na itim na shades. Ako si Isabella Moro. Nandito ako para kay Elian. Ilang sandali pa, tinawag si Elian mula sa opisina. Nang makita niya ang babae sa sala, nanlaki ang kanyang mata. Bahagyang natigilan. Si Serena, na nooy kasalukuyang may hawak pang telang puti, ay napatigil rin sa kilos. Si Isabella ay lumapit, dahan-daang tinanggal ang kanyang shades. 3 years? Elian. Akala ko ba magpapakasal tayo? Tumahimik ang buong silid. Maging si Aling Rosa ay hindi makagalaw. Ang tingin ni Serena ay palay-patlipat kina Elian at Isabella. Ang buong mundo niya, na ilang araw lang ang nakaraan ay puno ng pangarap, ay parang biglang binalot ng ulap. Elian. Mahina niyang tawag. Tumalikod si Elian kay Isabella, humarap kay Serena, at mahina ngunit matatag na sabi, Serena, hayaan mo akong ipaliwanag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ngumiti si Isabella, isang mapait na ngiti. Don't worry. I'm not here to fight, Anya. I just want her to know the truth, that you and I were supposed to be married. We were engaged. My family helped you build your investments in Europe. I was there when no one else believed in you. Bumagsak ang loob ni Serena. Hindi siya umiyak, ngunit dama sa kanyang mga mata ang pagdududa. Para siyang hinubere ng lakas. Tumayo siya, marahang iniwan ang tela sa mesa, at naglakad papunta sa hagdanan. Serena, please, tawag ni Elian. Ngunit sagot ng dalaga, mahina ngunit buo. Ilang ulit na akong niloko ng mundo. Sana huwag ka nang madagdag. Gabi. Tahimik ang buong mansiyon. Si Serena ay nakaupo sa veranda ng ikalawang palapag, nakatanaw sa madilim na hardin. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit mas malamig ang katahimikang bumabalot sa kanyang dibdib. Mula sa likod, marahang lumapit si Elian. Hindi siya naglakad na parang tagapagpaliwanag, lumapit siya na parang isang taong handang aminin ang sakit kahit masaktan pa siya.
Hindi ko ito itinago para saktan ka, mahina niyang bungad. Itinago ko ito dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang nakaraan na ayoko nang balikan. Hindi lumingon si Serena, ngunit hindi rin siya umalis. Senyales ito para kay Elian na maaari siyang magpatuloy. Si Isabela, oo, naging parte siya ng buhay ko. Bata pa kami noon, anak siya ng negosyanteng Pranses na tumulong sa una kong expansion sa Europe. Naging kami. Pinilit ng pamilya nila ang engagement namin para sa pabor sa negosyo. I thought I loved her. But I was wrong. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Serena. Elitista ang pamilya niya. Matapos ang ilang taon, napansin ko na ginagamit lang ako bilang mukha ng negosyo. Naging trophy fiancé ako. Hindi ko na siya minahal. At nung una akong nagdesisyong bumalik sa Pilipinas, iyon ang naging dahilan ng lahat ng gulo namin. Tumakas ako. Binitiwan ko ang lahat, kabilang siya. Lumingon na si Serena. At ngayon, bumalik siya. Oo, para tapusin ang hindi niya matanggap na tapos na. Muling bumagsak ang katahimikan. Hanggang sa may tanong na inilabas si Serena, diretso, walang paligoy. Kung wala ako, babalik ka ba sa kanya? Natigilan si Elian. Lumapit siya. Hindi. Tiningnan niya si Serena sa mata. Dahil kahit kailan, ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi bumalik. Ikaw ang dahilan kung bakit ko pinili ang panibagong simula. At ngayon, kahit lumitaw ang multo ng nakaraan, ang kasalukuyan at kinabukasan ko, ikaw ang laman. Napapikit si Serena. Pinipigilan ang luhang gustong tumulo. Hindi madali ang lahat para sa akin, Elian. Lahat ng ginawa mo para sa akin, walang kapalit. Pero hindi ko kaya kung may bahagi ng puso mong hindi sa akin. Lumuhad si Elian sa harap niya. Kung pahihintulutan mo pa ako, ito lang ang kaya kong ayalay, ang buong puso ko, wala nang natira para sa iba. Huwag mong hayaan na matalo tayo ng takot. Ilang saglit ng katahimikan. At sa huli, marahang inilapit ni Serena ang kanyang kamay sa pisngi ni Elian. At doon, isang tahimik na halik sa kanyang noo. Hindi ito halik ng pagnanasa. Isa itong halik ng kapatawaran, ng panibagong pagtanggap. Isa lang ang hinihiling ko, bulong ni Serena. Simula ngayon, sabay nating haharapin ang lahat. Walang ililihim. Walang iiwan. Lumipas ang 2 linggo, mabilis ngunit puno ng kabang hindi alam kung saan patungo. Sa kabila ng pagkakabunyag sa nakaraan ni Elian, pinili ni Serena na magtiwala. Hindi dahil bulag siya sa sakit ng kahapon, kundi dahil pinili niyang lumaban para sa hinaharap. Inanunsyo na ang petsa ng kasal, isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan sa Tagaytay, malayo sa mata ng media at marangyang bisita. Piling-pili lamang ang mga dadalo, mga tunay na kaibigan, at ang ilang taong naging saksi sa kanilang paglalim na pagmamahalan. Sa kabilang dako, si Isabela ay hindi nawawala. Tahimik pero maingat siyang kumikilos. At sa isang private office sa Maynila, kausap niya ang abogado ni Elian. I want everything he owns frozen, mariing sambit ni Isabela habang inilalapag ang isang dokumento. Ang abogado, halatang nag-aalinlangan. Miss Morrow? Ang mga kontratang ito'y hindi sapat para ma-freeze ang assets, hindi kung hindi ito na-notarized sa tamang bansa. Ngumiti si Isabela. Let's just say, I have more than papers. I have photos, messages, bank records. At kung hindi siya babalik sa akin, I'll make sure he loses everything. Sa simbahan sa Tagaytay, araw ng kasal. Si Serena ay suot ang isang napakasimpleng gown na gawa ng lokal na mananahi. Walang perlas, walang alahas, ngunit tila liwanag ng araw ang taglay niyang ganda. Si Elian, nakasuot ng itim na barong, tila hindi na negosyante kundi isang lalaking ganap na handang isuko ang lahat para sa kanyang mahal. Pagdating ni Serena sa altar, kapwa sila napangiti, parang parehong sinukuan na ang lahat ng takot. Ngunit bago pa man sila makapanumpa, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Dumating si Isabela, nakaitim, may hawak na folder. Sa kanyang likod, 2 lalaki na nakaitim na suit. Pasensya na kung nakaistorbo ako, matalim niyang sambit. Pero bago kayo magsumpaan, may dapat munang malaman ang babaeng yan. Lumingon si Serena, ngunit hindi siya umurong. Nagpatuloy si Isabela. Elian owes my family millions. At kapag itinuloy niyong dalawa ang kasal na to, ipapabagsak ko hindi lang siya, kundi pati lahat ng pangalan niyo.
Tumingin si Serena kay Elian. Totoo ba? Hinawakan ni Elian ang kamay ni Serena. Huminga ng malalim, saka tumingin kay Isabela. Totoo, may utang ako sa pamilya niya. Pero wala na akong utang na dapat bayaran sa'yo. Pinatawad na kita noon, Isabela. Pero mukhang ikaw ang hindi marunong magpatawad. Ngunit bago pa makasagot si Isabela, lumapit ang isang matandang lalaki mula sa labas. May baston. Mabagal ang lakad, ngunit matatag ang tinig. Enough! Si Don Rafael, lolo ni Elian. Dating tahimik, ngayon ay nagpakita sa huling sandali. Hindi mo pwedeng ipilit ang isang lalaking hindi ka na mahal. At sa negosyo, hindi lahat ng utang ay kailangan bayaran ng puso. Sa harap ng lahat, tinignan ni Don Rafael si Serena at ngumiti. Kung ito ang babaeng mahal mo, Elian, ituloy niyo yan. At kung may babagsak man na negosyo dahil dito, ako ang sasalo. Tumahimik si Isabela. Napahiya. Lumingon sa kanyang mga kasamang lalaki at marahang umalis, bitbit ang pagkatalo. Muli, humarap si Elian kay Serena. Handa ka pa bang ituloy to? Ngumiti si Serena. Walang kontrata, walang utang, ang makakapigil sa isang pusong tapat. At doon, sa harap ng altar, sa wakas ay nagsumpaan sila, hindi ng kayamanan, hindi ng pagmamay-ari, kundi ng pagkalinga at pagtanggap. Sa wakas, ang dalagang dating walang saplot sa paa ay naging reyna ng puso ng lalaking pinili siyang mahalin sa kabila ng lahat.